Tandang Lauryo, nasa panganib ho tayo. Yung mga albularyo, narinig naming nagtatawag ng kanilang mga kasamahan bilang paghahanda sa gagawin nilang paglusob. Ang iilan sa ating mga laman lupang tagapagmasid, tuluyan ang napasakamay ng mga tikbalang. Nag-aalalang wika ng mensahero. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, ay halos hindi ito nakasagot dahil sa labis na pagkabahala. Bagaman aminado silang nahihirapan sila sa kanilang mga kalaban, hindi nila lubusang maisip ang iilang pa nitong mga panauhin na hiningian nila ng tulong. Alam ni Tandang Lauryo na marami pang kakilala si Maestro Florante na meron ding tangan na malalim na aral. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa kung hindi ang mapaupo sa sulok habang patuloy na nakatulala. Nang masipat siya ng iilang gabunang naroon sa lugar, dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Tandang Lauryo, ano ho ang kinakailangan nating gawin? Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-isip naman ni Tandang Lauryo ng mga bagay na maaari nilang gawin upang mapigilan ang mga binabalak ni Maestro Florante. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo si Tandang Lauryo habang patuloy na nakatitig sa malayo. Diego, ihanda niyo ang lahat ng kawal na maaari nating magamit. Pipigilan natin ang mga albularyong patungo sa lugar na ito sa kahit saang dako. Bagamat sugatan ng karamihan, nananalig akong magagawa nating magtagumpay sa digmaang ito. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan nilang paggawa ng ilang pangkat upang magbantay sa mga lugar na maaaring daanan ng mga albularyo. Lahat ng pangkat na yon ay binubuo ng mga aswang na merong matinding karanasan sa kahit na anong uri ng digmaan. May alam ding aral ang mga ito nang sa gayoy magawa nilang makipagtagisan sa kanilang mga kalaban sa kahit na anong aspeto ng espiritual na digmaan. Bale, binubuo ng 7 katao ang bawat pangkat para kahit papaano'y magkaroon sila ng laban sa mga albularyo. Mariinding inabisuhan ni Tandang Lauryo ang mga ito na huwag makipagdigma kung sa tingin nilang hindi nila kakayanin ang mga albularyo. Matapos niyang maipagbigay ang utos, agad din namang nagsilakad ang mga aswang patungo sa lugar na kanilang napagkasunduan. Sila Tandang Lauryo naman noon, piniling muling bumaba ng bundok upang magmasid sa buong paligid. Sa ilang oras nilang pagmamanman sa tahanan ni Maestro Pedrito, tanging ang nasisipat lamang nila ay ang mga ordinaryong taong nakikiramay sa pagkamatay nito. Halos hindi nila magawang masipat si Maestro Florante na parabang meron itong pinagkakaabalahan sa tahanan ng kanyang kaibigan. Maging ang mga disipulo nito ay hindi nila makita na siyang labis naman nilang ipinagtaka. Tandang Lauryo, sa tingin ninyo, ano ho ang pinagkakaabalahan nila sa loob ng bahay ni Pedrito? Tanong ni Diego. Hindi ko nga din alam, Diego. Ngunit kung ano man ang ginagawa nila ngayon, sigurado akong paghahanda ito para sa atin. Matapos sumagot ni Tandang Lauryo, agad din naman silang lumayo sa lugar na yon. Sa pagsapit ng bukang liwayway, napakarami na nilang nakuhang balita ukol sa mga albularyong naglalakad patungo sa kanilang baryo. Sa pagkakaalam ni Tandang Lauryo, nasa humigit 10 ang bilang ng mga ito. Lahat ng mga taong yon ay merong daladalang mga kagamitan na kadalasang panlaban sa mga aswang, kagaya ng mga bagakay at sundang. Nang malaman ito ni Tandang Lauryo, wala na siyang nagawa kung hindi ang pabalikin ng lahat ng pangkat na kanyang inutusan. Sa mismong araw na yon, maigi ang kanilang paghahanda sa kadahilanang inaasahan nilang muling sisiklab
ang digmaan sa pagbalot ng kadiliman sa kalupaan. May mga itinanim din sila noong mga patibong nang sa gayoy magawa nilang mapaslang ang iilan sa mga ito nang hindi gaanong nakikipaglaban. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, doon na nga unti-unting tumaas ang tensyon sa buong paligid nang masipat nila ang pagsilabasan ng mga albularyo pagkatapos ng panghapunang dasal ng bangkay ni Maestro Pedrito. Lahat ng mga ito ay merong mga talandro sa kanilang mga katawan upang masigurong magagawa nilang masalag ang pag-atake ng mga aswang. Kitang-kita din nila Tandang Lauryo ang mga dala nitong kalamansi sa paniniwalang yun ang pipigil sa mga aswang upang sila ay matagumpay nitong madagit. Kahit ang gabunan ay mahihirapan dagitin ng mga ito sa kadahilanang ang paningin nila sa mga taong merong dalang kalamansi ay nakatali sa isang napakalaking bato. Maya-maya pa, bigla naman itong nasipat ng iilan nilang mga kasama na kasalukuyang umuusad patungo sa bundok na kanilang pinagpupugaran. Animoy alam na ng mga ito kung saan sila nagtatago na siyang labis naman nilang ikinabahala. Sa patuloy na paglalim ng gabi, para namang mga rebelde sila Tandang Lauryo sa lugar na yon. Kanya-kanya sila noong hanap ng kanilang pwesto nang sa gayoy magawa nilang matambangan ang pangkat ng mga ito. Gumawa na din sila noon ng ritual ng mga panligaw upang mawala ang pakiramdam ng direksyon ng mga albularyong paparoon. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, napakarami na nilang nakikitang sulong naglalakad patungo sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong yon, sigurado na sila Tandang Lauryo na muling makipag-aklas ng digmaan sa mga ito. Labis kasi siyang naniniwala noon na hindi sila tuluyang malalagay sa tahimik kung wala sa magkabilang panig ang madadaig. Habang papalapit na sila Maestro Florante, kanya-kanya naman ang kanilang ginawang paghahanda sa buong paligid. Ang sigbing niyang alaga noon ay maigi ding nakabantay sa kung ano ang kanyang iutos. Sa pagpatak ng 8:00 ng gabi, muli na ngang nag-umpisa ang digmaang pinakahinihintay nila Tandang Lauryo. Naganap ang una nilang engkwentro noon sa kalagitnaan ng bundok na kung saan naroon ang iba nilang mga kasamang nagmamasid. Kahit nasa itaas ng bahagi noon sila Tandang Lauryo, rinig na rinig pa rin nila ang pagsiiyakan ng iilan nilang mga kasama. Meron ding napaslang ang mga ito sa hanay ng mga albularyo, ngunit hindi yun sapat para matinag ang bilang ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang kanilang mga kalaban na nagsitakbuhan patungo sa tuktok ng bundok. Nang maramdaman nilang malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, dali-dali naman silang lumitaw upang magawa itong mapigilan. Habang nakatayo noon sila Tandang Lauryo sa daanan ng bundok, kanya-kanya namang pag-antabay ang iilan nilang kasama sa mga susunod na kaganapan. Kahit gano'n na ang nangyayari sa paligid, naaayon pa rin ito sa kanilang plano. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napalingon sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang paglapit ni Maestro Florante. Hawak-hawak nito ang isang garapon na sisidla ng mga kaluluwang kanyang nagapi sa labanan. Lauryo! Hindi maglalaon ito na ang magiging tahanan mo. Makinig ka sa akin. Kung ayaw mong wala ng ibang madamay sa labanang ito, isuko mo na ang iyong sarili. Wika ni Maestro Florante habang nakatayo sa kanyang harapan. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan nitong pagwasiwas ng kanyang latigo upang maipadama sa lahat ng aswang na naroon ang kanyang napakabigat na presensya. Dahil sa sinabi nito, pilit namang tinataga ni Tandang Lauryo ang kanyang sarili
alang-alang sa kanyang pamilya. Labis kasi siya noong naniniwala na kapag hindi pa siya nalalagutan ng hininga, meron pa ring uusbong na pag-asa. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa paligid, hindi na napigilan ng iilang kasama ni Tandang Lauryo ang sumugod sa mga albularyo. Kahit anong pakikipag-usap kasi ang gawin nila, alam nilang sarado na ang puso ng kanilang mga kalaban sa negosasyong kanilang inaasahan. Nang masipat naman ito ng iilang albularyo, wala nang nagawa ang mga panauhing yon kung hindi ang itaas ang kanilang mga sandata bilang tanda ng kanilang pakikipagbaka sa mga aswang. Noong mismong gabi, halos maligo ng dugo ang bundok na yon dahil sa tindi ng digmaang naganap. Pagsugod ng iilang kasama noon ni Tandang Lauryo, agad naman silang sinalubong ng mga tikbalang na merong daladalang mga sandata. Ang lahat ng dinaanan nito ay nagkandamatay-matay dahil sa tindi ng pag-ataking ginawa ng mga tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang iilan niyang kasama sa paligid na wala ng buhay. Kasama ng mga bangkay na yon ang iilang katawan ng mga albularyo na kasakasama ni Maestro Florante. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagdigma, ramdam na ramdam nila ang panganib ng kanilang pangkat. Halos maubos na noon ang karamihan sa kanyang mga kasama na siyang nagdulot sa kanya ng matinding trauma. Kitang-kita din ni Tandang Lauryo noon ang iilang mga aswang na patuloy sa kanyang humihingi ng tulong. May iilan ding gumagapang papalapit sa kanilang kinaroroonan, subalit hindi nakakausad ang mga ito dahil sa patuloy na pagbalot sa kanila ng mga pamako. Sa muling pagpalipad hangin ng mga usal ni Maestro Florante, agad din namang nagsibagsakan ang iilan sa kanyang mga gabunan na tila ba nahuli ng isang lambat. Halos wala sila noong magawa kung hindi ang umiwas at lumaban kung kinakailangan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang magwika ang kanyang kasangganang, Lauryo, maghintay ka. Darating ang tulong na hinahanap mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang masawi sa digmaang ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pag-alulong ng kapre na siyang nagpayanig sa buong paligid. Nang maramdaman ito ng mga albularyo, agad din naman silang nagsikumpulan ng sagayoy magawa nilang mapaghandaan ang nalalapit na pagsugod ng kapre. Maging si Maestro Florante noon ay nakiramdam na din upang hindi sila masurpresa sa pag-atake ng nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, naging hudyat naman ito para sa pangkat ni Tandang Lauryo na sumugod ng walang tigil sa mga albularyo. Patuloy ang kanilang ginawa noong pag-atake hanggang sa dumating ang puntong nakita nilang napapaatras na ang mga ito. Kahit may iilan noong namamatay, hindi pa rin nawawala ng pag-asa sila Tandang Lauryo na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman niyang gumawa ng hakbang upang putulin na ang puno ng mga albularyo. Pasimple siya noong sumuot sa mga nagsisitaasang puno nang sa gayoy makagawa siya ng isang sorpresang pag-atake sa lugar na kinaroroonan ni Maestro Florante. Habang ginagawa niya ang planong yon, maigi naman itong pinagtakpan nila Diego sa pamamagitan ng walang patid na pagsugod sa mga albularyo. Alam kasi nila noon na si Tandang Lauryo na lamang ang kanilang maaasahan upang matapos na ang nagaganap na digmaan. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami mapapasunod sa inyong mga kagustuhan. Mas mabuti pang patayin nyo kami ng tuluyan kaysa gawin nyo kaming mga alipin. Wika ni Diego
habang patuloy na sinusunggaban ang iilang mga albularyo. Nang marinig naman ito ng 2 disipulo ni Maestro Florante, dali-dali namang tumungo ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Kahit may kalaban pa siya noong albularyo, patuloy siya nitong sinunggaban hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo pa siya noon, agad naman siya nitong hinawakan sa leeg at walang habas na ibinato sa mga puno. Kasabay ng pagbato ng isa sa mga ito ay ang paglapit naman ng isa pang tikbalang sa kanyang kinalagpakan. Inapakan siya nito ng inapakan hanggang sa dumating ang puntong napasukan na siya ng dugo. Halos mawala na noon ang wisyo ni Diego, subalit pilit niya pa ring tinatatagan ang kanyang loob, alang-alang sa kanilang pinunong naghihintay ng tamang pagkakataon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang naganap na digmaan sa bundok nang biglang sumigaw ng napakalakas ang kapreng gumagabay kay Tandang Lauryo. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang mabilisan nitong pagdausdos sa kalangitan ng bundok upang kaharapin ang pangkat ni Maestro Florante. Meron itong tangan-tangan noong isang katawan ng puno na siyang mabilisan din niyang inihagis sa iilang albularyong kanyang nasipat. Sa pagtama ng puno sa katawan ng kanilang kalaban, ay halos mahulog naman ang mga albularyong tinamaan nito sa paanan. Labis-labis naman itong ikinagalit ng mga disipulo ni Maestro Florante kung kaya't hindi na nagawa ng mga ito na makapagtimpi sa kapre. Sabay-sabay nila ito noong sinugod hanggang sa tuluyan na itong manghina at bumagsak sa lupa. Muli na namang ininda ng kapre ang mga tama nito sa katawan habang dahan-dahang tumatayo. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maestro Florante nang bigla siyang sinunggaban ni Tandang Lauryo sa kanyang kinaroroonan. Nag-aangil ito habang dahan-dahang nalalapnos ang kanyang balat dahil sa patuloy niyang pagyakap sa nagniningas na katawan ng maestro. Kahit aminado siyang labis na ang paghihirap niya noong nararanasan, pilit naman niyang tinatatagan ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi mapigilang matakot noon ni Tandang Lauryo nang maramdaman niyang dahan-dahan siyang iniaangat ni Maestro Florante. Nang tuluyan ng maiwaksi ni Maestro Florante si Tandang Lauryo sa kanyang balikat, agad din naman niya itong ibinalibag sa lupa. Sa puntong yon, muli na namang nanumbalik sa isipan ni Tandang Lauryo ang mga naganap noong digmaan. Hindi mo ako kakayanin, Lauryo. Walang demonyong magagawang manalo sa akin pagdating sa kahit na anong uri ng duelo. Wika ni Maestro Florante. Nang marinig naman ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa pagiging isa niyang albularyo. Ayon sa kanya, na kung hindi niya magagapi si Maestro Florante gamit-gamit ang aral niya sa kaliwa, maaaring magkaroon siya ng pag-asang manalo kung gagamitin niya ang kanyang aral sa kanan. Nang maunawaan niya ang bagay na yon, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kanyang orihinal na kaanyuan. Nang masipat niya si Maestro Florante, bigla naman itong napangisi habang nagwiwika ng, Isusuko mo na ba ang iyong sarili, Lauryo? At sinong may sabi na susuko ako sa iyo? Nagkakamali ka ng iniisip, Maestro Florante. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman niyang pagbunot ng tabak na ibinigay sa kanya ng kapre. Yun na lamang ang nag-iisa niya noong sandata upang magawa niyang mapatay ang pinakapinuno ng mga albularyong naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng albularyo.
Sa bawat hakbang na kanyang isinasagawa, sinisigurado niyang walang albularyong papasugod sa kanila upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Nang tuluyan na siyang makalapit kay Maestro Florante, agad din naman niya itong sinunggaban gamit-gamit ang kanyang tabak. Matagumpay naman itong nasalag ng albularyo sa pamamagitan ng kanyang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, halos hindi nila napansin ang iilan nilang mga kasamang patuloy na namamatay dahil sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang maramdaman niya ang panghihina ng kanyang sigbi na alaga. Nasukol ito ng iilang mga albularyo na siya namang nagbigay sa kanya ng labis na pagkabahala. Sa ibang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang pakikipaglaban ng kapre kahit labis na ang pagod nitong nararamdaman. Hindi siya maaaring sumuko doon sa kadahilan ng alam niyang kakampi ang mga tikbalang sa kanilang maestro. Kung magagawa nitong makatakas sa kanyang mga kamay, maaaring yun din ang magiging katapusan ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Tandang Lauryo, kung ano-ano ng mga dasal ang ibinabato sa kanya ni Maestro Florante. Hindi naman siya nagagawang maapektuhan ng mga ito sa kadahilan ng kasalukuyan siyang nasa kaanyuan ng isang ordinaryong tao. Ang tanging nararamdaman niya lamang sa mga usal nito ay ang pag-init ng kanyang balat at ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Halos nababahala na dinoon si Maestro Florante sa kadahilan ng hindi niya magawang magapi si Tandang Lauryo. Napakatuso mo talaga, Lauryo! Kung totoong matapang ka, huwag kang magkubli sa bendisyon ng Panginoon. Isa kang traidor sa ating uri. Labis kang tinatakwil at pinandidirian ng lahat ng albularyong naririto ngayon. Sigaw ni Maestro Florante habang patuloy na nakatitig kay Tandang Lauryo. Hindi ito pagtatraidor, Florante. Sadyang may mga bagay akong kayang gawin na makakatagos sa mga karunungan mong lihim. Humanda ka. Sinisigurado ko sa'yo na ngayong gabi ang magiging katapusan ng buhay mo. Gigil na sagot ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang mabilisan naman niyang pagsugod sa kinaroroonan ni Maestro Florante. Halos hindi niya tinantana ng pag-atake sa albularyo nang sa gayoy tuluyang manghina ang baluti nito. Tiwala din siya noon sa kanyang sandata na makakalikha ito ng labis na sugat kapag nagawa na niyang matamaan ang kahit na anong parte ng katawan ni Maestro Florante. Nang hindi na maatim ng albularyo ang mga nagaganap sa lugar na yon, agad naman niyang inihipan ang kanyang mutya ng kampana at pangil ng kalabaw upang magbigay hudyat na seryoso na siya sa digmaan. Kung hindi kasi tatablan si Tandang Lauryo ng kanyang usal, kinakailangan na niya itong gamitan ng pisikal na lakas. Sa pagramdam ni Tandang Lauryo sa mutyang tangan-tangan nito, maiging pag-iingat naman ang kanyang isinigawa upang maiwasan ang mga mapanganib nitong pag-atake. Ang tanging ikinakabahala niya noon ay ang matamaan ng kaliwang kamay ni Maestro Florante dahil sa doon nakabaon ang isa sa kanyang pinakamalakas na mutya. Ayon kay Tandang Lauryo na magagawa siya nitong mapaslang kapag nagkataong natanggap niya ang pinagsamang lakas ng mutya ng kampana at ngipin ng kalabaw. Siguradong hindi lang pisikal niyang anyo ang makakaranas ng labis na pinsala, bagkus maging ang kanyang espiritual na kaanyuan. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, panay naman ang ginagawang pagtatangka ni Maestro Florante na siya ay mahawakan. Subalit dahil sa bilis na taglay ni Tandang Lauryo, bigo itong maisakatuparan ang kanyang nais. Nang makahanap ng pagkakataon si Maestro Florante na siya ay dakpin,
Agad naman niya itong isinigawa ng walang pag-aalinlangan. Sa paghawak niya sa dalawang kamay ni Tandang Lauryo, mabilisan din naman niya itong ibinalibag sa lupa habang pinapasundan ng isang napakalakas na pagsipa. Sa pagtama nito sa katawan ng gabunan, ay halos kumalas na sa kanyang katawan ang kanyang sariling wisyo. Halos tumilapon din noon ang kanyang katawan sa pinakadulong bahagi ng gitna ng bundok. Matapos ang mga pangyayaring yon, pilit naman niyang itinayo ang kanyang sarili upang maipagpatuloy ang digmaan. Sa pangwakas na atake noon ni Maestro Florante, matagumpay naman itong nailaga ni Tandang Lauryo. Dali-dali siya noong kumaripas ng takbo papalayo sa albularyo nang sa gayoy magawa niyang makapagplano sa mga susunod niyang gagawin. Ilang segundo lamang noon ang lumipas nang muli niya namang masipat ang pagsugod ni Maestro Florante na parabang isang baliw na bakang nagwawala. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inundaya ng saksak, subalit nagawa niya itong mailagan. Paulit-ulit ang ganoong pangyayari hanggang sa dumating ang puntong naabot na ng albularyong yon ang sukdulan ng kanyang lakas. Demonyo ka, Lauryo! Harapin mo ko! Hanggang kailan mo balak ilagan ng mga pag-atake ko? Galit na wika ni Maestro Florante habang naghahabol ng kanyang hininga. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, dahan-dahan naman siyang tumayo ng tuwid habang sumasagot ng, "Hindi ako umiilag, Maestro Florante. Ang ginagawa kong yan ay isa lamang sa aking mga pamamaraan ng pakikipaglaban." Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong sumugod sa kinaroroonan ng albularyo sa kadahilanang nasipat na niya ang labis-labis na panghihina nito.